So, hindi po talaga ninyo bibitiwan ang issue na ito hanggang sa ngayon kahit na naglabas na po ng pahayag si Senador Gatchalian na iwan na lamang ito sa LTO. Hindi ko bibitiwan talaga ang issue dahil gusto ko na hindi na maulit na natatakasan ng ating mga traffic enforcement group na nagmamando dyan sa busway. Kasi palagi na tayo natatakasan. So we have to find a system, put a system in place upang nang sa gayon lahat ng mga patakas o gustong tumakas ng mga naharang na violators ay matutugis at mahuli pa rin. Yun yung gusto ko ipatuloy ng investigasyon. So as far as tungkol doon kung sino yung kamag-anak na sinasabi ng politiko, well, we have to stop na. Kasi nga naman, napatunayan na and based on pieces of evidence na I received in pag-iimbestiga ko rin, na talagang peke naman yung plaka. So that means absuelto talaga rito yung senador. Senador Raffy, ang sinasabi po ninyo ay absuelto na ang mga Gatchalian. Sa ngayon po, ang press... Wait, Rina. Yes. Wait, please. I did not say that. Ano po? Wala akong sabi absuelto ng mga Gatchalian. Wala akong binanggit na pangalan o apelyido ng tao. Ang sinasabi ko, absuelto na yung senador. Yung senador. I see. Okay. Okay. Yeah. So, Just want to make that clear kasi nagulat na lang ako bago ko naputol, sinabi niyo dyan na sinabi ko na absuelto ng mga Gatchalian. I never said that. I said absuelto na yung senador sapagkat hindi naman niya talaga plaka yon dahil napatunayan ng LTO maging ako sa pag-imbestiga ko na talagang fake yung plaka. Kasi nga yung plaka yung legit na plaka ng senador, because I have that, hindi ko lang ginagamit, may konting curve sa 7. Plus merong identifying letter assigned to each senador at absent yun. Plus doon sa plakang na naharang na ginamit, itong sa bus ng puting SUV, Escalade, meron nakalagay yung 19 Congress 2022 to 2025 na wala dapat yun sa legit na plaka. So, ibig sabihin fake. So therefore, sabi ko kung fake ang plaka, absuelto yung senador kasi nililink itong sakay dyan na nahuli na baka may kinalaman senador at baka plaka ng senador na pinahiram o baka sasakyan ng senador na yon na pinahiram. Kaya since napatunayan na fake, absuelto yung senador. So wala akong Okay. We stand corrected. So, pero tama po bang, is it accurate to say that absuelto si Senador Gatchalian? Please don't put words into my mouth. No, I'm just clarifying if that means... But because I never mentioned the name Gatchalian. Oh, okay. Yes, sir. From the beginning. Tinatanong lang po namin yun dahil siya po ang tinatanong parati ng press. Kanina po ang aming ipinalabas na balita, siya po yung tila dinidiin at pinipilit magsalita kung ito po ay related o pag-aari ng kanyang pamilya or kanya. So, yung Senador Gatchalian ay nanggagaling po sa lahat. Ano po? So, ang gusto po ninyo, wala na lang magbanggit ng pangalan. Basta't lahat ng senador... No, kasi the reason ba't ako nagpa-press conference dahil after na magsalita si Senator Chis Cordero, may Senate President, para linisin yung pangalan ng mga senador. Kasi nung una, lumabas tong issue, nag-viral, nalalagay sa alanganin yung pangalan ng 23 senators, 23 na lang kasi wala na si Angara. So ayoko yon. I have to protect the name of the institution to make sure na wala ni isa doon sa amin na nang abuso na pinahiram yung plaka namin sa isang kamag-anak o yung sasakyan na may plaka namin. So therefore, nagsalita ako. At napatunayan nga natin na yes, kamag-anak ka ng senador yung nahuli, pero peke yung plaka at hindi niya sasakyan yon. So for me, absuelto kung sino man yung senador na yun. Kaya lang, binanggit niyo na yung pangalan, it's up to you, nasa inyo yun. Yes, sir. Opo. Sa amin po galing talaga yon. Okay, so naayos na nga ba itong issue sa MMDA po tungkol sa CCTV footage ng viral SUV na ito? Yeah, I'm still investigating that. As a matter of fact, magkakaroon ako ng hearing tungkol dyan. Patatawag ko ang MMDA, LTO, especially yung SAIC, dahil may mga allegations dahil mabagal daw yung MMDA sa pagbigay ng mga CCTV footages. Uncooperative daw yung MMDA.
So nagba-back and forth sila. I will find that out sa susunod naming hearing next week. Corina, ang importante sa akin talaga rito, regardless kung sino man yung naharang dyan sa busway o bus lane sa EDSA, dapat hindi nakakatakas. Marami namang insidente reported na nakakatakas. Why? Kasi nga wala silang maayos na sistema para tugisin itong mga patakas na mga violators. Wala tayong mga motorcycle units na supposed to be hinahabol niyan. Meron mga motorcycle ang MMDA, ang alam ko 200 plus yan. Saan yung mga motorcycles na yan na gagamitin dapat pang tugis dyan? At nakausap ko naman yung MMDA, sabi ng MMDA, meron na daw silang memorandum of agreement with the DOTR na inaalis inichapuera ata sila dyan sa busway. So, kinausap ko kanina ulit yung DOTR. I told the DOTR, bakit hindi na lang nila yung Coast Guard i-deputize na pwede manghuli at bilan ng motorsiklo para habulin itong mga tumatakas na violators. Ayun, okay. Kumusta naman po ang inyong opinion tungkol sa mga namemeke ng mga plaka? Ito po kaya, is this a widespread or is this an isolated case? This is an isolated case kasi first time naman ako nakarinig na yung plaka ng senador ay nagamit at 7 ay nagamit at tumakas. Pero ata yung last time, plaka ng 7 pero that was first time and then naayos naman natin with the MMDA. So, hindi palagi. Again, Corina, ang issue talaga rito, hindi yung plaka eh. Ang issue dito, bakit natatakasan? Ayun. Okay. So, last po, weird daw para kay Senador Joel Villanueva na national news itong viral SUV. Ano po ang masasabi ninyo? Because to you, it seems very important. Yes, very important dahil nobody's above the law. Kasi yun yung unang issue nung pumutok yan. Akala kasi ng marami, including myself, na teka muna, hindi porket ikaw ay nakaplakang 7, ikaw ay senador, o kamag-anak ka ng sinong Poncio Pilato, ginamit mo yung plaka ng senador, hindi ka na pwedeng huliin, hindi pwede. However, nung malaman ko na fake pala yun, then yung senador, walang kinalaman, sweldo siya rito. And then hindi naman siya pwedeng mamili ng kamag-anak. So kung kanyang kamag-anak ay loko-loko, na may ng plaka, so be it. So kasalanan ng kamag-anak at hindi dapat natin pwede i-connect si senador. Ayun, okay. So ang importante sa mensahe po ninyo, itutuloy po ninyo ang investigasyon. Yes, I will continue the investigation. Pero hindi na sa sentro doon sa kamag-anak, sa sentro na po doon sa sistema dyan sa bus lane with the DOTR, MMDA, and LTO. Dapat mag-usap-usap sila nang sa gayon, maayos na yung patakaran dyan at hindi na sila matakasan sa muli. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Senador Raffy Tulfo.